Kanina pa ako hindi mapakali habang nakaupo ako sa gilid ng kama sa loob ng aming silid. Aming silid? Dahil sa isang kwarto na ulit kami natutulog ni Zion Zack. Magmula na magkaaminan kami ng tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa. It was my 20th birthday today at nag-usap kami na magse-celebrate kami sa labas. Kakain kami sa isang 5-star restaurant at pagkatapos manonood ng sine. Gusto sana niya magpa-party sa bahay pero tumanggi ako. Para sa akin gastos lamang yon. Wala naman akong bisita na maaaring imbitahan kundi si Silva at Nikki dahil sila lang naman ang tunay na nakakaalam na may asawa na ako. Ngunit hindi ko pa nasasabi sa kanila na ngayon, hindi lamang kami nagpapanggap ni Zion Zack bilang mag-asawa, kundi nagsasama na kami ngayon bilang totoong mag-asawa. Si Migs naman, hindi ko maaaring imbitahan dahil ang pagkakaalam niya, pinsan ko si Zion Zack. At tiyak na sa process pa siya ng paglimot sa nararamdaman niya para sa akin. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi natuloy ang pagbibigay ko ng chance sa kanya na matutuhan ko siyang mahalin. Bagamat sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ako, alam ko na sasaktan siya sa nangyari, kaya hindi ko siya maaaring abalahin sa ngayon. Mabilis akong napatayo at excited at yung ang pintuan nang marinig ko na may kumatok. Baka si Zion Zack na yon. Ngunit napakunot ako na noon na maisip ko na bakit kailangan pa niyang kumatok at di na lang pumasok sa loob. Nagkibit balikat na lang ako, tuloy ang binuksan ng pintuan. Nalaglag ang aking mga balikat. Naglaho ang excitement na nararamdaman ko na makita kong hindi pala si Zion Zack ang kumakatok, kundi ang isa sa mga maid ng bahay na si Shell. May kailangan ka, Shell? Tanong ko sa kanya. Tila nag-aalangan siyang magsalita nang makita ang disappointed na reaksyon ko na makita ko siya. Ipinapatong ni Felix kung matutuloy ba ang pagkain niyo sa labas ni Sir Zion Zack o hindi? Kung hindi raw kakain, ipagluluto niya kayo ng ulam. Wala pa si Zion Zack kaya hindi ko muna alam kung matutuloy ba ang plano namin kumain sa labas. Ngunit sabihin mo na lang kay Felix na magluto na lang kayo ng ulam para sa inyo. Kahit hindi dumating si Zion Zack, aalis pa rin ako at sa labas na lamang kakain. Sagot ko kay Shell. Mabilis nang tumango siya sa akin bago ako tinalikuran at naglakad pabalik sa kusina. Sinubukan kong tawagan si Zion Zack ngunit hindi ko makontak ang kanyang cellphone. Hindi ko tuloy maiwasan ang mag-alala sa kanya. Baka may masamang nangyari sa kanya kaya hindi ko siya makontakt. Wag naman sana. Naisipan kong tawagan ang best friend niyang si Alex. Baka sakaling alam niya kung nasan si Zion Zack. Nakakadalawang ring pa lamang cellphone niya, agad na siyang sumagot sa tawag ko. Hello Alex, itatanong ko lang kung kasama mo ba ngayon si Zion Zack? Baka kasi nakalimutan niyang plano namin ngayong gabi. Agad kong tanong sa kanya. Si Zion Zack? Ang alam ko magkasama sila ni Bettina kanina. May mahalagang pag-uusapan yata silang dalawa. Ngunit kaninang tanghali pa yon kaya't siguro naman di na sila magkasama ngayon. Sagot naman ni Alex. Sinubukan mo na bang tawagan ng cellphone niya? Maraming beses ko lang tinawagan ng cellphone niya pero naka-turn off. Nag-aalalang sagot ko sa kanya. Itatry kong tawagan siya ulit at baka naka-on ang cellphone niya. Walang paalam, pinindot ko ang end call button ng cellphone para tapusin ang pag-uusap namin ni Alex. Muli kong idadial sana ang cellphone number ni Zion Zack nang tumunog ang cellphone ko at number niya nakaregister. Agad kong sinagot ang tawag niya at baka nasa sala na siya ng bahay at tinihintay na lamang ako. Hello Gianni, I'm sorry pero hindi ako makakarating ngayon. May importante akong bagay na inaasikaso. Pangako pagkatapos kumaayos sa importanteng bagay na to, magbabakasyon tayo sa kahit saang lugar mo gusto bilang regalo ko sa birthday mo. Happy birthday. And always remember that I love you very much. I have to go. Bye. Di pa nga ako nakakasagot sa kanya kahit isang salita lang. Agad na niyang pinutol ang tawag. Nanlulumong napaupo ako sa gilid ng kama. Alam niya birthday ko ngayon, ngunit mas inuna pa niyang asikasuhin ang bagay na sinasabi niya. Gaano ba yun kahalaga at di niya maaaring ipagpaliban? Mas mahalaga ba ang bagay na yun kaysa sa akin? Di ko maiwasang makaramdam ng tampo kay Zion Zack. Alam naman niya na ito ang unang beses na magsa-celebrate ako ng birthday ko. Magmula nang mamatay ang dad ko, ngunit hindi siya dumating. Magmula nang mamatay ang dad ko, hindi na ako nagsa-celebrate pa ng aking birthday. Kahit na gusto ni na Silva at Nikki na mag-celebrate kaming tatlo, ngunit palagi akong tumatanggi. Palagi kasing si dad ang kasama ko mag-celebrate tong birthday ko, kaya maalala ko lamang siya kapag pinagdiwang ko ang aking birthday. Makakaramdam lamang ako ng lungkot. Tinatanggihan ko rin ang kanilang birthday gift sa akin, kaya sa kalaunan, nakasanayan na nilang hindi ako nagse-celebrate tuwing birthday.
At hindi na rin nila ako binibigyan ng regalo dahil alam naman nila na hindi ko yon tatanggapin. Ngunit sa pagkakataong to, naiiba ang birthday ko. Kasama ko ang lalaking mahal ko kaya nakanda akong ipagdiwang kaarawan ko. Pero nadagdagan lang palang aking lungkot sa araw ng aking kaarawan dahil hindi makakarating si Zion Zach. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga bago ko tinawagan sina Nikki at Silva at niyaya ko silang ipagdiwang kaarawan ko. Bagamat parehong nabigla sa desisyon ko, agad din naman silang pumayag. Pagkatapos ko silang kausapin, mabigat ang dibdib na lumabas ako sa kwarto at bumaba. Napakunot ang aking noon na makita ko si Pao, nakaupo sa sala mag-isa. Tila malungkot ang bata. Agad ko siyang nilapitan para kausapin. Anong ginagawa mo rito, Pao? Sino naghatid sa'yo rito? Hindi ba nasa bahay ka ng mom mo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya matapos ako maupo sa kanyang tabi. Si Uncle Zion Zach po naghatid sa akin dito, Tita Gianni. Pero hindi lang siya nagtagal. Nagmamadali siyang umalis. Kakausapin yata niyang mom ko. Mabilis na sagot ni Pao. Hindi niya ako sinama kahit na gusto kong sumama sa kanya. Pakiramdam ko, dinaklot ng isang kamay ang aking puso nang marinig kong sinabi ng bata. Umuwi pala rito si Zion Zach, ngunit di man lang siya umakyat sa kwarto para kausapin ako ng personal at sabing hindi matutuloy ang plano namin. Gaano ba kahalaga ang pag-uusapan nila ni Bettina? Kailan ba mawawala sa eksena ang babaeng yon? Dahil tila malungkot si Pao na hindi ito sinama ni Zion Zach sa pag-alis, nagpa siya kung isasama ko na lamang siya. Gusto mo bang sumama sa akin kumain sa labas, Pao? Nakangiti ang tanong ko sa bata. Kahit anak siya ng kiniinasan kong babae, magaan ang loob ko sa kanya. Hindi dahil galit ako sa kanyang ina, dapat magalit din ako sa kanya. Wala namang alam ang bata sa masamang pinaggagawa ng kanyang ina, kung hindi ito dapat na madamay. Talaga po, Tita Gianni? Isasama ninyo ako? Natutuwang tanong niya sa akin. Nakangiting tumungo ako sa kanya pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila patayo. Pagkatapos kong ipaalam kay Felix na isasama ko si Pao, agad na kaming lumabas ng bahay. Sinabi ko kay Felix na isasama ko si Pao para kapag dumating si Zion Zach at hinanap ang pamangkin niya, alam niyang kasama kong bata, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Nagtungo kami sa restaurant kung saan kami magkikita ng dalawang best friend ko, ngunit hindi muna kami pumasok sa loob. Hihintayin lang namin sila para sabay-sabay na kaming pumasok sa restaurant. Hindi nagtagal ang paghihintay namin kay Nikki dahil dumating siya kaagad. Pero as usual ang isa naming kaibigan, wala pa. Hindi talaga nagbabago si Silva. Dati pa siyang palaging nalilate na dumating sa aming meeting place kapag may usapan kami. Sorry, I'm late. Kaagad na paunman ni Nikki nang lapitan niya kami ni Pao na nakatayo sa labas na nakaparada kong kotse. Magmula nang bumalik siya sa bansa, pangalawang beses pa lang naming magkita ulit. Hindi na kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makipagkita sa kanya dahil palaging si Zion Zach ang kasama ko. Ngunit na ipaliwanag ko naman sa kanyang dahilan kung bakit hindi ko na siya nabalikan pa sa loob ng restaurant. Humingi rin ako ng pasensya sa kanya dahil sa nangyari. Don't worry, dahil meron pang mas late sa'yo. Natatawang sagot ko sa kanya. Siya nga pala, Nikki. Isinama ko na tong si Pao na pamangkin ni Zion Zach dahil nalulungkot siya sa bahay. It's okay. Mabilis itong sagot. Hi, Pao. How are you? Nakangiting kausap niya sa bata. I'm just fine. Matipid na sagot ni Pao na seryosong mukha. Bahagya na lang akong napangiti at napailing sa seryosong mukha ng bata. Naalala ko tuloy si Zion Zach sa kanya. Katulad ng ekspresyon ni Pao ang ekspresyon ni Zion Zach nang una ko siyang makilala. Talagang magtiyuhin nga silang dalawa. Sa loob na natin hintayin si Silva. Baka matagalan pang babaeng yun. Mag-order na lang tayo para pagdating niya, kakain na lang siya. Kausap sa akin ni Nikki matapos gulahin ng mahina ang buhok ni Pao dahil sa reaksyon nito sa kanya. Tinapunan naman na masamang tiyan ng bata ang kaibigan ko at agad na lumayo sa kanya. Ayaw kasi ni Pao na ginugulo ang magandang pagkakaayos ng buhok niya. Bata pa lang to, masyado ng istrikto. Ano pa kaya kapag lumaki na siya? Okay, let's go. Nagugutom na yata si Pao at baka ikaw pang mabagtis kitahan niyang kainin. Natatawang biro ko sa kaibigan ko. Sabay-sabay kaming naglakad papasok sa restaurant. Malapit na kami sa pintuan ng restaurant nang makarinig kami ng malakas sa pag-ingit ng gulong ng isang sasakyan malapit sa amin. Nikki! Narinig naming tinawag ng isang lalaki ang pangalan ng kaibigan ko.
Paglingan ko ng laki ang mata ko na makita ko ang isang motorsiklong nakahinto sa tapat ng restaurant. May hawak na baril ang lalaking angkas sa motorsiklo at nakatutok sa amin. Kasabay ng malakas kong sigaw ang magkakasunod na putok ng baril. Binabaril kami ng lalaking hindi namin kilala. Automatic namang hinila padapa ni Nikki ang braso namin ni Pao patungo sa likuran ng isang makapal na halaman para maitago. Mabilis lang ang mga pangyayari. Ilang segundo lamang kaming binaril pagkatapos ay mabilis na umalis sa nakasakay sa motorsiklo. Oh my God! Nikki, sino mga yon? May na-offend ka bang malaking tao pagdating mo rito sa bansa para pagtangkaan nilang buhay mo? Nanlalaki ang mga matang tanong ko sa kaibigan nang wala ng dalawang lalaking sakay na motorsiklo. Biglang nanabot ang aking mga tuhod sa takot at tila nawalan ng lakas sa mga tuhod ko para tumayo. Tinulungan na lang ako ni Nikki sa pagtayo. Wala. 1 week pa nga lang ako rito at tanging ikaw at si Selva pa lang nakakausap ko. Maliban sa food delivery. Sagot ni Nikki sa itsurang naguguluhan. Pero sino mga taong yon na nagtangka sa buhay mo at nadamay pa kami ni Pao? Bigla ko natigilan ng maalala ko ang batang kasama ko. Pao? Tawag ko sa bata na nanatiling nakadapa. Sa sahig at hindi gumagalaw. Nilapitan ni Nikki ang bata at kinausap. Pao, it's okay. We're safe now. Wala na sila. Ngunit hindi sumagot o gumalaw man lang ang bata, kaya mabilis tong binuhat ni Nikki. Saka lang namin nalaman na may tama pala sa tagiliran si Pao. Oh my God! May tama si Pao! Dali natin siya sa ospital. Nagpapanik ang boses na sabi ko kay Nikki. Wala namang sinayang na oras si Nikki. Sabay kaming tumakbo pabalik sa nakaparada kong kotse, habang kargang dugo ang katawan ng walang maling na bata. At halos paliparin ni Nikki ang kotse ko para lamang mabilis naming marating ang pinakamalapit na ospital. Pagdating namin sa ospital, agad nang pinasok sa loob ng ICU o Intensive Care Unit si Pao at inasikaso ng mga doktor. Napahagulho lang ko ng iyak. Nakakaiyak ang aking buong katawan sa pinaghalong takot at labis na pag-aalala. Natatakot ako at nag-aalala na baka hindi makaligtas ang bata. Kasalanan ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Hindi ko na sana siya isinama para kumain sa labas. Kung hindi ko siya sinama, hindi mangyayari sa kanyang ganito. Hindi malalagay sa panganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, Gianni. Hindi pa babayaan ng mga doktor si Pao. May liligtas nila ang buhay ng bata. Pagpapalakas ng loob ni Nikki sa akin. Kalmado lamang siya, ngunit batid ko sa loob ng kanyang dibdib. Labis din siyang nag-aalala para sa kalagayan ni Pao. Kailangan malaman ni Zainzak ang nangyari. Kailangan niyang malaman na nandito sa ospital ang pamangkin niya. Ngunit natatakot naman akong tawagan siya. Tiyak sisisihin niya ako dahil sa nangyaring to sa pinakmamahal niyang pamangkin. Gianni, narinig ko ang mariin at galit na boses ni Zainzak. Mabilis ako napakalas mula sa pagkakayakap ko kay Nikki dahil ayoko mag-isip na naman siya ng hindi maganda sa pagitan namin dalawa ng kaibigan ko. Malalaki ang mga hakbang lumapit sa amin si Zainzak at di ko inaasahan ang ginawa niya nang tuluyan na siyang nakalapit sa amin. Bigla niyang binigyan ng isang malakas na suntok sa mukha ang kaibigan ko. Kapag may masamang nangyari sa pamangkin ko, papatayin kita. Galit na banta ni Zainzak kay Nikki. I am sorry sa nangyari sa pamangkin mo, Mr. Salvatore. Hindi namin kagustuhan na nangyari. Pagpapakumbaba ni Nikki kahit siya nang nasaktan. Ngunit hindi ko talaga maisip kung sino nagpapapatay sa akin. Ngayong wala naman akong kaaway pagdating ko sa Pilipinas. Tanging sina Silva at Gianni pa lamang ang mga kaibigang nakausap ko. Hindi malaman ni Nikki kung paano ipapaliwanag kay Zainzak ang nangyari. Muling umigkas ang malakas na kamao ni Zainzak sa mukha ni Nikki. At sa pagkakataong to natumba sa sahig ang kaibigan ko sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Zainzak. Akbang susugurin pa ni Zainzak sa Nikki, ngunit mabilis kong niyakap si Zainzak para mapigilan sa balak nitong gawin sa kaibigan ko. Tama na, Zainzak. Nasa loob tayo ng ospital kaya please, tama na. Umiiyak na pigil ko sa kanya. Binalingan ko si Nikki na ngayon nakatayo na, nagpapahid ng dugo sa gilid ng mga labi. Umalis ka na muna, Nikki. Nandito na si Zainzak at siya nang bahala kay Pao. Babalitaan na lang muna kita sa kalagayan ng bata. Kahit tila tutol si Nikki na iwan ako, napipilitang tumango siya sa akin at naglakad papalayo. Nang wala na si Nikki, ay pagalit na inilis si Zainzak ang mga braso kong nakayakap sa kanya at itinulak ako ng malakas.
Kaya hindi lang naman nakapag-balance. Tiyak na natumba na rin ako sa sahig, kagaya sa nangyari kay Nikki kanina. Hindi mo na sana sinama si Pao. Kung makikipagkita ka pala sa lalaki mo, Gianni. Kapag may masamang nangyari sa kanya, hindi ko kayo mapapatawad. Galit na sigaw ni Zion Zack sa akin. Hindi ko lalaki si Nikki, Zion Zack. Kaibigan ko siya. At naniniwala kung wala siyang kaaway dahil 1 week pa lang siya dito sa bansa. Kagaya na sinabi niya, tayong kami pa lang ni Silvang nakakausap niyang kaibigan. Kaya natitiyak ko wala siyang kaaway. Pagtatanggol ko kay Nikki. Lalo namang dumilim ang mukha ni Zion Zack nang marinig ang pagtatanggol ko sa kaibigan ko. Galit na nilapitan ako ni Zion Zack at higpit na hinawakan ang aking mga braso. Napahamak na ang pamangkin ko nang dahil sa lalaking yun pero pinagtatanggol mo pa rin siya? Talaga bang napakahalaga niya sa buhay mo? Di ko na nakuhang makasagot dahil lumabas ng doktor na nag-asikaso kay Pao. Sinong pamilya ng pasyente? Agad na tanong ng doktor sa amin. Ako, Dok. Pamangkin ko ang pasyente. Kamusta lang kalagayan niya? Mabilis sa sagot ni Zion Zack. Nasa mukha niyang labis sa pag-aalala sa kanyang pamangkin. Wala na sa panganib ang buhay ng bata at patagumpay naming naalis ang bala na nasa kanyang katawan. Ngunit kailangan pa rin siyang obserbahan, sagot ng doktor. Nakahinga na maluwag si Zion Zack matapos marinig ang sinabi ng doktor. Di lamang nagtagal sa pakikipag-usap ang doktor at umalis na rin kaagad ito. Pagkaalis ng doktor, saka naman dumating si Bettina. Mukhang tinawagan to ni Zion Zack kanina para ipaalam ang nangyari sa anak nito. Galit na galit to na makita ko. Sampal at sabunot ang inabot ko kay Bettina na makalapit siya sa amin. Umiyak lamang ako at di lumaban o gumante dahil alam kong may kasalanan ako sa nangyari. Kung wala si Zion Zack na umaawat, baka nabugbog na ako ni Bettina. Ang kapal ng mukha mo magpakita dito sa ospital pagkatapos mong ilagay sa panganib ang buhay ng anak ko. Galit na sigaw ni Bettina habang yakap ni Zion Zack at pinipigilang makalapit muli sa akin. I'm sorry, hindi ko naman ginusto ang nangyari. Gusto ko lang naman pasehin si Pao dahil nakita kong malungkot siya dahil hindi siya sinama ni Zion Zack sa pag-alis niya kaya ako naman sinama siya nang umalis ako. Umiiyak na paliwanag ko kay Bettina.